Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maligong bagong taon po sa inyo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga tambay. Ito pong si Ridon mga tambay, si Ridon po ay nagbabalak po at sinasabi raw po na po pwede at maaari daw po sampahan ng ethics complaint na naman si Leviste. Katulad po ng ginawa po nila doon po kay Barsaga. Hindi po ba? Na ngayon po ay nasuspindi po si Barsaga. Ang matitinong congressman po ay talaga pong ginigipit po ng mga magdanakaw umano na mga mambubutas at mga buhaya sa Kongreso dahil po sa sinasabi pong yung file, yung sinasabi kung paano raw po nakuha ang dokumento, mga kabayan, ay ito po, pakinggan po natin yung Cabral file, mga tambay, kung paano raw po nakuha. Ito po, panoorin po muna natin yung video, mga kabayan, kung ano po ang nangyari sa CCTV at isunod po natin si Ridon. September 4 nang bumisita si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways, partikular sa opisina ni Yumaong Undersecretary Catalina Cabral. Makikita sa kopya ng CCTV footage ng ahensya na lumabas si Leviste sa opisina ni Cabral at sunod na nagtungo sa programming office sa parehong palapag kung saan bumuntot si Cabral. Matapos niyan ay sabay lumabas sina Leviste at Cabral. Walang CCTV camera sa loob ng programming office. Sa mga larawang ibinahagi ng DPWH sa Billionario News Channel, makikita na nagtamo ng tila paper cut ang kanang hinlalato ni Cabral. Una nang lumitaw sa isang panayam ang isang empleyado ng DPWH at sinabing puwersahang nanguha si Leviste ng mga dokumento. Kumopya rin anya ang kongresista ng mga file mula sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hinahanap raw ng kongresista ang pangalan ng mga mambabatas na nasa GAA o General Appropriations Act 2025. Doon na umano nangyari ang pang-aagaw ni Leviste ng mga dokumento kay Cabral. Pero sa ulat ng Politico.com, posibleng hindi totoong dala ni Leviste ang umano'y Cabral files sa kanyang pag-alis sa opisina ng USEC. Ayon daw sa security report na inihanda ni Security Officer 4 Edgardo Bacalso, lumabas si Leviste ng tanggapan at sumakay ng kanyang sasakyan nang walang dalang anumang dokumento. Kasama niya ang bodyguard na may dalang isang kahon ng pizza at sabay na umalis sa lugar, base sa witness na lobby guards ng DPWH. Inamin ni Leviste na nagpunta muna siya sa opisina ng isang assistant secretary ng ahensya at sumunod naman sa programming office. Pero itinanggi niya ang pang-aagaw. Ang kanya raw pagbisita sa ahensya ay may approval ni Public Works Chief Vince Dizon. Matatanda ang una ng pinaratangan ng kongresista na sangkot si Dizon sa budget insertions ng flood control projects sa ilalim ng BCDA na minsan ng pinangunahan ng kalihim. Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ng kalihim na matagal nang nilinaw ng BCDA na wala itong flood control projects. Kinwestiyon din. Yan po mga tambay, malinaw daw po sa CCTV na lumabas daw po si Congressman Leviste na walang anumang dala, mga kabayan, maliban daw po sa kahon ng pizza na gagamitin po nilang merienda sa sasakyan yata. At ito naman po si Ridon mga tambay, ay nagpaplano na po silang sampahan ng ethics complaint kasi po nabubunyag na po kasi ang mga kawalanghiyaan po na ginawa po ng binagong Pilipinas, lalo-lalo po ng mga congressman at mga senador umano na mga sangkot po sa napakatinding kawalanghiyaan at sindikatong korupsyon sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin si Ridon, mga kababayan. Posibleng humarap sa ethics complaint si Congressman Leandro Leviste dahil sa umano'y illegal na pagkuha ng tinaguriang Cabral files. Giit ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, kailangang masunod ang proseso at rule of law, lalo na kung ang hangad ay ang katotohanan. Anya, may responsibilidad ang Kongreso na protektahan ang integridad ng batas at tiwala ng taong bayan. Hindi niya rin daw papayagang maging venue ang Kamara sa pagkuha ng ebidensya sa pamamagitan ng questionableng pamamaraan.
Pinaiimbestigahan din ng digital advocates ang umano'y unauthorized na pagkuha ni Congressman Leviste sa Cabral files. Ayon sa Digital Pinoys, hindi lang ito tungkol sa umano'y pamimilit ng kongresista, kundi proteksyon sa mahalagang datos ng gobyerno. Ano man daw ang intensyon ni Leviste, hindi dapat nito binaliwala ang proseso dahil mapapahina nito hindi lang ang kredibilidad ng dokumento kundi maging sa institusyon. Git ng grupo, ang lehitimong whistleblowing ay pagtiyak na mananatiling credible ang ebidensya. Kung kinuha daw ito sa maling paraan, mawawala nito ng saysay. Paano mawawala na sa isa? Pinagpaalam nga kay Vince Dizon ng DPWH. Siya po ang sekretary po ron. At hindi po ba nga dapat ipagmalaki po yan, yung ginawa po ni Leviste? Kasi dalawa lang po yata sila halos dyan at kasama po ang pamilya Duterte na sila Pulong, yung mga Duterte, ang bumabakbak lang po sa korupsyon dyan po sa House of Representatives. Hindi po ba? At mga pahayag po ni Pulong, yung pagbatikos po dyan po sa matinding anomalya na ginagawa po nila sa budgeting. Yan po mga buhaya na yan sa ating bansa. At ito po mga bata. Ito po mga bata, katulad po ni Leviste, ni Congressman Leviste po ng Batangas. At ganun din po si Barsaga ng nabigyan na po ng ethics complaint mga tambay. Hindi po ba? Kahanga-hanga po yan eh. Yan po ang dapat maging lingkod bayan sa House of Representatives. Yang mga katulad po nila Leviste, Barsaga, at ang mga Duterte diyan at mga kaalyado ng mga Duterte diyan, 'di ba? Sila Ungab. Hindi po ba? Yan ang kailangan ng taong bayan eh. Yung mga maglilingkod na talagang gustong wakasan ng korupsyon diyan po sa systematic at dekada na po na ginagawang pagnanakaw diyan po sa House of Representatives. Kaya lang, mas marami po kasi ang mga magnanakaw diyan umano. Kaya po gumagawa po ng paraan ng mga magnanakaw diyan na bigyan po ng problema ito pong matitino na mga politiko sa ating bansa. Iilan-ilan na lang ang matitino pero pilit pang pinababagsak ng mga demonyong magnanakaw na politiko sa ating bansa. Yan po ang kailangan ng Pilipinas, yung mga ganyang klase na mga lingkod bayan. Handang ipaglaban ang pera ng taong bayan at handa na panagutin ang mga tunay na magnanakaw sa bayan, ang systematic, 'di ba? Ginawa po nilang gatasan ang pera natin. Sindikato na po ang ginawa ng mga hayop na 'yan. Tapos ngayon kung ano-ano pong mga sinasabi ng dokumento na dapat pangalagaan at ilagay at gawin na ang proseso ng batas ay masunod. Mga walang hiya kayo, umano. Matatapos na ang taon. Gusto nga ninyo matabunan na yung issue na yan, real talk. Ang gusto po ng karamihan at napakaraming sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, lalo-lalo po dyan sa flood control na yan, ay matabunan na po yan, yung issue na yan. Kaya nga ayaw nilang buksan yan, yung Cabral files. Wala pa dyan ang Bonoan files, mga tambay. Wala pa dyan ang mga files ni Saldico. Ayaw nilang pag-usapan at buksan yan. Kaya nga lahat ng gagalaw at lahat na mag-iimbestigar yan, lalong-lalo na doon sa matitinong mambabatas sa ating bansa, ay bibigyan nila ng problema katulad po niyan. Nagpaplano po ang grupo nila Ridon na bigyan po ng complaint, ito pong ethics complaint, na naman, isa na namang matinong congressman na si Leviste, kamukha ng ginawa nila kay Barsaga. Mga kababayan, yan po mga hayop na yan. Kaya nga po, galit na galit po dyan, gigil na gigil po dyan si Cara David na talagang gusto pong mawakasan na at maubos na po ang mga buhaya magnanakaw sa ating bansa. Mga kababayan, yan po mga kababayan, ganyan po kalala ang sistema po sa ating bansa, lalong-lalo po sa ginawa nilang systematic sindikatong pagnanakaw sa pera ng bayan. Magmula po nung sila po ang manungkulan sa ating bansa. Nagsiyama na po sila at mga naging bilyonaryo na po ang karamihan po diyan po sa House of Representatives at mga senador na sangkot din po umano sa systematic at sindikatong pagnanakaw sa ating bansa. Grabe po. Mabuhay po kayo
Congressman Leviste, mabuhay po kayo. Kasama po sila Congressman Barsaga at siyempre po ang mga congressman ng mga Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte. Katulad po nila Congressman Ungab at ang mag-aamang Duterte. Ay mabuhay po kayong lahat at kailangan po talaga kayo ng taong bayan. Hindi po katulad nito pong grupo ng mga buhaya. Talaga pong mga patay gutom sa pera ng taong bayan. Mabuhay po kayo. Leandro Libiste. Muli po mga tambay, maligong bagong taon po sa atin lahat. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobalin Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silonan, Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Maraming salamat po mga tambay. Shoutout po sa inyo lahat at maligong bagong taon po sa inyo pong lahat. At syempre po ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga tambay, magsama-sama po tayo mananalangin at magdasal para po sa ating mga pag-iingat at ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. At muli po mga tambay, God bless po sa atin lahat, sa inyo po, at maligayang bagong taon po sa atin lahat. At taste lang po mga kabayan. At hindi naman po sila forever sa sitwasyon po ginagawa nila, lalo-lalo po sa ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Taste lang po. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.